So yan, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takehiro Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, so habang nanonood ako ng TV at saka nasa-cellphone po ako, bigla akong nakita na nagrereklamo pala itong SMNI kasi nga daw, hindi daw sila binigyan ng permit para mag-cover sa SONA ni PBBM ngayong 2025. So, ang tanong dito, walang iya kayo, nagulat pa talaga kayo. Anong nakakagulat doon? Di ba? Nagrereklamo kayo, expected naman talaga na hindi kayo bibigyan ng permit kasi unang-una wala kayong prangkisa. So, sino manonood sa inyo? Oh, well, yung ABS-CBN mga kababayan, wala ring prangkisa para sa free air TV, pero kayo ibang level kayo. Oh, so sakto ito ngayon, sa SMNI channel ako ngayon. So, tingnan niyo kung anong nangyari sa SMNI. Oh, this channel is currently expecting technical difficulties. Oh, di ba? Puro kayo technical difficulties eh. Ba't hindi na lang kayo tuluyang magsara? Oh. So ngayon mga kababayan, okay. So para mas malinaw, basahin po natin tong statement ng SMNI, So ito may babasahin tayo dito, pakita ko na lang din diyan. Okay, sabi dito, our SONA media accreditation for our SMNI technical people and logistics for our live coverage and streaming has been disapproved by the Office of the Speaker and Office of the President. So, ibig sabihin nun, hindi kayo pinayagan. Okay? Okay. The usual designated media space for SMNI live coverage inside the House of the Representative at the Batasan Complex is reportedly reserved for the Romualdez own Teleradio 630. So ngayon pala mga kababayan, hindi pala nakakaalam, yung Teleradio, di ba, na dati pagmamay-ari ng ABS-CBN ay nabili pala ni Martin Romualdez. Okay. So ngayon mga kababayan, ito lang, bago tayo mag-continue, briefing muna, So nung napasarap po kasi yung ABS-CBN, di ba, nung 2021 ata o 2020, nung nawalan sila ng prangkisa dahil nga po dyan kay Marcoleta, okay. So yung mga ari-arian po ng ABS-CBN, tulad nga po ng Channel 2, tapos yung mga ibang UHF channel po ng ABS-CBN, so napaghatian po yan ng kampo ni Kibuloy at saka ng mga bilyar. Okay. So yung parte po ng Teleradio is nabili po ni Martin Romualdez last year ata yun, last year. Okay. So ngayon mga kababayan, ito ngayon ang nilireklamo ng SMNI. Yung dating slot ng SMNI, di ba, dun po sa Batasang Pambansa, ay napunta na po sa Teleradio. Okay. Continue pa natin, okay? Teka lang, okay. In view of this development, we regret to inform the public in general and the Filipino people in particular that SMNI cannot cover the SONA event live from Batasan Complex on July 22, 2024. Okay? Kasi nga mga kababayan, ito. Ano bang gagawin nyo doon? Di ba? Magko-cover lang kayo ng SONA ni PBBM, tapos ang gagawin niyo mabababoy lang kayo. Di ba? Especially ngayon mga kababayan, alam nyo kung bakit? Ito lang, Alam naman po natin na itong ibang mga empleyado ng SMNI ay miyembro din po ng kulto ni Kibuloy. Okay. So, paano kaya mga kababayan, especially ngayon, merong bomb threat sa SONA ni PBBM. So, paano ko nasabing may bomb threat? Kasi, di ba sabi ni Sara Duterte, ina-appoint niya yung sarili niya bilang isang designated survivor. Ibig sabihin nun, posibleng may sumabog na bomba sa SONA. So, ngayon mga ka-Streetwise, pinapangalagaan lang po kasi ng gobyernong ito yung kaligtasan po ng mga atin sa SONA. Sipin mo, di ba? Kasi alam ito, tulad na sinabi ko kanina, itong mga miyembro po ni Kibuloy ay mga empleyado din po ng SMNI kahit hindi binabayaran. Ganyan po talaga katanga itong mga miyembro ni Kibuloy. Kahit na sila po ay nagtatrabaho sa SMNI, kahit walang bayad, pumapayag sila. Di ba? Kahit pagkain nga lang, papayag ata yan So ngayon mga Streetwise, alam naman po natin na kulto yung mga yan. So malay ba natin na suicide bomber pala yung mga papapasukin ng SMNI? O di ba kasi, hindi kasi
security measures kasi ito eh. Di ba, bukod sa wala silang prangkisa at wala namang manonood sa kanila, pwede pa silang maging bomb threat. So, tandaan natin mga kababayan, di ba? Isa po sa pinaka nakakatakot na warfare po sa buong mundo is yung ideology warfare. So, lahat po kasi pwedeng i-brainwash. So, pwedeng sabihin ni Kibuloy na, sige nga, pasabugin mo nga yung SONA. Pwede sabihin ni Kibuloy yun sa mga miyembro niya, pasabugin niyo yung SONA, makakasama ko kayo sa langit. Di ba? Parang ito, kanina pa ako nanonood ng SMNI, wala pa rin. Di ba? Wala nga kayo. Hindi nyo nga maayos-ayos yung channel niyo tapos gusto nyo pang mabigyan kayo ng slot sa SONA, no? Mga tanga din to eh. Tara, continue natin, no? Anong sabi dito? Okay, instead, we will do. So, ngayon, ito na. Ito yung malupit. So, ngayon, dahil nga po sa hindi po sila nabigyan ng pagkakataon para makapag live telecast po sa SONA. So, ngayon, ang gagawin ng SMNI ngayon ito, as usual, di ba? We have lined up expert resource person from the academe, agribusiness and food security, geopolitics and foreign relations, defense and security, banking and finance, law and order, rural and urban settlements, human rights, and other field of expertise. We also have designated the broadcast to be interactive, therefore allowing our audience to participate and verbalize their thoughts, opinion, comments, and recommendations. Okay, so ngayon, dahil nga po sa hindi na nga po sila nabigyan po ng pagkakataon para makapunta po sa SONA, para makapag-telecast, so ang gagawin na lang nila, magmamarites na lang sila. So habang nito SONA, ang gagawin nila, magmamarites sila. So kasama dito, yung sinasabi nilang mga resource person, di ba? Tapos mga agribusiness, na sila lang din naman yung mga yan. Sino? Yung Chewy ni DA Secretary Chu Laurel, yung Chewy niyang anti-Marcos. Sino pang igigas ninyo? Si Jose Alejandrino. Kayo lang din. So ang gagawin niyo, magmamartes lang kayo. And then, karapatan nyo yan kasi kahit paano, meron naman kayong business permit para mag-operate. Yun nga lang, wala kayong free RTV para magprangkisa. Di ba? So, kawawa, no? Well, ito yung point natin mga kababayan eh. So, tulad nga sinabi ko kanina, so, hindi na nga sila nabigyan ng pagkakataon para makapag-ere sa SONA ni PBBM. So, magmamarites na lang sila kasama itong mga, sila lang din. Kung sino yung mga nakikita ninyong ini-interview ng SMNI, di ba, na mga anti-government, sila lang din po yun. So, ibig sabihin yun, kayo maglokohan. Di ba? Hindi nga, pero honestly, mga kababayan, no? Ako naniniwala ako, no? Kaya, hindi nabigyan talaga ng pagkakataon ng SMNI ngayong taon para po sa SONA ni PBBM. Because of the security reason. Especially ngayon, di ba? Ang iniiyak ngayon ng SMNI, yung nangyari noong June 10, na nilusob daw po sila ng mga pulis. Paano kung gumante ang mga yan? Tatanga-tanga yung mga yan, Uto-uto kay Kibuloy yan, diba? So ngayon, naka 8 minutes na yung video. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nag-open. Baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo. Hindi totoo yan. Ano talaga to? Hindi yan, baka sabihin ninyo, nakapost. Hindi nakapost yan, tingnan ninyo, yan, TV Maria, teka lang, yan, tapos yan, Sunshine, di ba? Kita nyo ba? Sana nakita nyo. Di ba, gusto nyo mag-SONA pero bulok yung station ninyo. So, yun mga kababayan, So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa hindi po pagbigay ng permit or accreditation ng SMNI, di ba? Para po sila po ay makapag-ere ng live dyan po sa SONA ni PBBM. At tandaan nyo po, yung hindi po nagbigay sa kanila, yung opisina po na hindi po nagbigay ng permit sa SMNI is yung Office of the President at saka Office of the House Speaker. Di ba? So sa tingin nyo ba, deserve ba nila yan? Kasi para sa akin, deserve nila yun Di ba? Kasi, di ba? Alam nyo naman kung gaano kababo yung SMNI At saka mouthpiece po ni Duterte at saka ni Kibuloy yan. So ano bang na-expect ninyo? Di ba? So yun mga ka-streetwise, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan.
And then, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So, mixing video lang po to, no? So, salamat. Thank you po. Thank you.